Dito tayo ngayon sa lugar kung saan hinuli si Andres Bonifacio nung araw. Ayan, so dito tayo sa bayan ng Mendez. Ngayon papasok na tayo ng bayan ng Indang at kung saan pupuntahan naman natin kung saan daw dinakip si Andres Bonifacio, yung kanya shrine dyan sa Indang, Cavite, no? Malapit na tayo, 40 minutes more to go. Eh doon dito is parte pa siya ng Mendez. Tapos doon sa pupuntahan natin sakop na daw ng Indang, Cavite, yung kung saan hinuli si Andres Bonifacio, no? Ay, pumapatak ang ulan. Uulan nga ba? Nalaki ng patak pero bihira lang. Pa isa-isa. Pero nalaki. Huwag na munang umulan. Ayan na, anong pong arko na to. Maraming salamat po. So ito na yung boundary ng Mendez. Tapos dito is Indang. Ito na yun, yung mga flag na yan, no? Pwede kayang pumasok. Ito na nga. Saan ang parking? Walang parking. Ito may parking. Ito may parking dito. Ito yung parking. Oh, yan. So, dito tayo sa parking. Yung motor natin, nandun nakapark. Tapos dito yung pinaka maliit lang siya na shrine, park. Ayan yung tinatawag na Bonifacio, Andres Bonifacio Shrine. Bukod pa yung Andres Bonifacio Shrine and Eco Park nun sa may Bundok Buntis, sa may lapit sa Nagpatong, no, sa may Maragondon. Ito naman dito siya hinuli. Doon naman yung sa Maragondon ay doon siya pinatay kasama ng kanyang kapatid, no, si Procopio Bonifacio. Punta tayo doon sa entrance, doon sa harap, sa unahan. Ang pagdakip kay Andres Bonifacio noong 1897 sa puok na ito ng Limbon, Indang, Barangay Limbon, Indang. Nagsagupa ang mga pangkat ni Andres Bonifacio at ng pamahalaan noong ika-28 ng Abril 1897. Pinadakip ng Pangulong Aguinaldo si Bonifacio dahil sa himaton ni Pio del Pilar na nagbabangon ng ibang pamahalaang mapaghimagsik ang Supremo, sagupaan at pagpatay si Ciriaco at nasugatan si Andres. Ito yung pinakabantayog niya. Ito ay tribute, no, sa kay Bonifacio ng pagkadakip sa kanya ng pamahalaang Aguinaldo. Ito yung niya, statue. Liit lang siya, along the road lang siya, no. Ito yung kalsadang ito. Ayan yung binaybay natin kanina. Pagpasok ko doon sa may entrance, dito ka nalalabas sa baba. May mga bata dito practice ng saxophone. Ayan. Saan ang daan? Dito. Ayan, ito yung pinaka-exit, no, dito sa may shrine. Tapos nandun na yung CR, may restroom dyan. Ayan si Sir Louie, yung siya yung nagbabantay dito sa shrine ng shrine ni Bonifacio. Ayan sir, tuloy na ako sir, ha. Salamat sir, ha. Sir, bye-bye sir. So, ayan siya yung dito, namamahala sa shrine ni Bonifacio dito sa may Indang, no. So ayan, no, palas ang ganda, may pa sila diyan, no, may libreng tubig, no. Walang patayan yung tubig. Ayun, no, may drum na nakalagay. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang yung tubig. Bumalik ako. Ayan, Indang Transport Terminal. Nakakaliwa naman tayo dito.
ilalim ng butas. Medyo matraffic nga lang dito sa bayan, no? Ayan, dito tayo sa bayan ng Indang. Kaliwa naman tayo dito. Ayan, natandaan ko pa to nung duman ako dito. Ayan, no? Alfonso. Yehey. Ayan, ganito kaganda dumaan dito, no? Kita mo naman yung kalsada, oh. Halos tayo lang yung nagmamaneho. Bihira tayo makasalubong, bihira tayo makakaroon ng kasabay sa kalsada. Laki ng ano, bayawak. Lah, laki ng bayawak tumuwid sa kalsada. Tapos yan, oh, ingat lang kayo sa mga ganito. Ayun, oh, may pato dyan sa gitna. Ito ay nandito na tayo sa party ng ano, no, Naik. Pero pag lampas natin doon ng konti is Maragondon na yon. Dito naman sa bandang unahan na yung entrance ng Paraiso de Jun Quixote, no? Ayun na yun nandun. Ito yung entrance. Dito ito yung Paraiso de Jun Quixote. Yun yung pinaka entrance, ayan, no? Diyan siya, no? Tapos dito diretso naman to ng Ternate. Pero parte pa ng ano to dito, parte dun ay patang Naik. Sa likod natin ito ay Maragondon. Yan, tapos din sa kanto marami dyang ano, mga nagtitinda ng mga kakanin. Tapos yung may kalsada dyan, pag kumaliwa ka dyan is papunta naman ng pabalik ng Alfonso. Yan, may mga nakatambay dito sila boss, no? Ayan, dito yung mga prutas, pinya, mga ani nila yan, mga nag-ihaw-ihaw. Dito may pizza. Ayun, o, pizza. Meron ding ano, takoyaki. Ayun, o, pizzahan. Ito, quick merienda, juice. Dami dito. Ito tayo daan. Oh, mali tayo, mali. Doon tayo diretso sa kabila pala. Kabila tayo daan dapat. Ikot tayo, ikot. Mali tayo kasi pupuntahan nga pala natin yung bridge, no? Yung tawag doon, Kaingin Bridge ba yun? Doon sa ano, saka yung bahay na pinaglitisan ni Andres Bonifacio, no? Tingnan na natin kung ano bang meron dyan sa tulay na yan. May malaking ilog dyan eh. Di ko alam kung pwedeng maligo, kung malinis pa yung tubig. Kasi ang pagkakalam ko, ayan din yung ilog na kaduktong nung ilog nung daan natin kanina, yung Paraiso de Jun Quixote. May ilog sa loob yun eh. So ayan din yung ilog na kaduktong na ito, dun sa may Kaingin Bridge, no? Pagkatapos natin dyan, saka naman tayo diretso dun sa bahay na pinaglitisan ni Andres Bonifacio, no? Dito tayo kakaliwa, di ba? Parang palit ng palit yung kalsada dito, no? Pakitid ng pakitid. Yan, humitid na ng gusto. Sana mayroon tayong magpag-iwanan ng motor natin, no? Maayos. Pakitid ng pakitid, tas palusong, no? U-turn dito, tapos dito pababa. Yung motor nakakatawid dyan sa tulay? Hangin bridge lang. Titingnan ko lang yung tulay kung may malaki naman pa parkingan. sige po, salamat po. Meron naman na palang parking dyan sa baba. Ayun, ito yung malawak na ilog. May parking naman pala dito. Ayun, no? I love Kaingin, no? I love Kaingin. Ito pala yun.
So meron naman palang ano eh. Ayan oh. So parking tayo dito para makapagpa-picture tayo. Wow, ganda ng tulay. Diretso naman tayo ngayon sa bahay na pinaglitisan ni Andres Bonifacio, no? Mula dito ay kailangan nating mag-drive pa ng 3 minuto. Malapit lang yan dito, pakalapit na lang. Tara, dito na tayo. Konti na lang, konting usad pa. Ito yata yung mga madikit-dikit na bahay dito. Yung pulang ano, pulang bubong. Ito na nga. Saka may pulang ano, no? May pulang bakod. Paano kayo pumasok? Anong pumarada dito? Free administration. Wala eh. Alas 3 pa lang naman ang hapon. Paano kaya ano? Ito yung pinakabahay. Ayan. So pasok kayo. May guard dyan naman pala. Kala ko sarado. May guard pala dito. So pwede naman daw pumasok. Oops. Sir, magandang hapon po. Ito daw nilitis si Andres Bonifacio. Ayan. 9 AM to 4 PM, no? Tuesday to... bukas kayo Tuesday lang, sir, hanggang Saturday. Walang Monday, no? Okay, thank you, sir. Walang tao dito, no? Meron pala. Ma'am, good afternoon po. Ayan, so dito na tayo sa loob. So ito yung pinakabahay. Opo, titingin. Pwede po ba sa taas? Opo. So ano pong... Tingnan lang po yung button doon para mag-play yung sound po sa trial. May ano, yung pag-play siya. Opo. Okay. Dito muna ako tingin. Opo. Sa tagisan po kayo? Cavite po. Cavite sa po, Carmona. Oo. Mm. Kayo lang po. Ako lang po. Galing po ako dun sa ano sa kanyang shrine. May iba may shrine po siya sa Indang. Opo. Tapos mamaya kung kaya pa, puntahan ko naman yung may bundok buntis ba yun? Nagpatong. Baka po pangit yung daan. Kaya nga umuulan Kasi rapor daw yun. Ito po si ma'am yung ano dito. Hindi po. Ano po pangalan niyo, ma'am? Iyo po. Iyo? Opo, Rio. Rio. Ayan, si ma'am Rio po yung ano dito. Ayan, tingin lang ako. Ano ngayon, sira po yung remote ko, so hindi po kayo mapag-play ng video sa TV. Okay lang po. So, ikot lang po kayo. Opo, tingin-tingin lang ako dito. So, ayan, ito yung mga ano dito. Larawan nung unang labanan, no? Ayan. Ganda ng pagka-painting nito. Ayan, no? Ayan, mga portrait niya. May TV dito. Kung hindi daw sira yung remote, pwede daw i-play yung sa TV, yung mga videos, no? Ng mga kaganapan noong unang panahon. Dito sa ano na to, bahay na to. Ayan, KKK. Ayan. Tapos ito yung kanyang ano. Ma'am, bakit po ako, mama? Sa mga table dito, ayan. Ayan, may painting ulit dito, ayan. Ang ganda. Ayan. May stairs. So, pagkatapos niyang mahuli doon sa may Indang, Cavite, no? Dito naman siya dinala para litisin, no? Sa Maragondon, Cavite. Ayan. Ito yung mapa ng Cavite. San Roque. Saan ba tayo? Maragondon. Nandito tayo sa Maragondon. Katuwa-tuwa, Ternate. Tagumpay, Maragondon. Ayan. This way, please. Dito may kwarto pa dito. Tingnan natin ito. Si Bonifacio sa tingin ng mga Diaryong Amerikano. Bonifacio as seen as by American newspapers. Binuo ang isang sinasabing Republika ng mga Tagalog kung saan naging Pangulo si Andres Bonifacio.
nakipaglaban. May natatanging katapangan at determinasyon. Ang mga katutubo, inspirado dahil sa kapili nila ang kanilang mga asawa at anak. Ayan. So, dito may kwarto dito. Ayan. Babae. Sino kaya itong babae na to? Ayan. Paalam sa inyo, masarap na magmahal, may-ari ng puso ko't kabiyak na katawan. Paalam, giliw ko. Sa iyo paalam, masaya sa iyo'y aking isasangla. Ang sulam, pamahid sa mata ng duha. Sa katapusang palad, buhay mawawala, bangkay man ako ay mahirap. Ay, kinikilabutan ako dito, parang nakakano. No? Tumatayo yung mga balahibo ko dito sa loob. Kasi yan yung ano. Parang ano, ito life-size mannequin, no? Ayan, nakikita nyo ba sa camera? Medyo madilim kasi. So, life-size mannequin siya. So, this way tayo ba? Sa kabilang parte naman tayo ng bahay. Ayan. May ba ang ating mic? Ay, may bungo. Nagulat ako, may bungo. Ang Katipunan sa Cavite. Ang Katipunan in Cavite. Nang sumiklab ang revolusyon, may 16 na balangay ng Katipunan sa Cavite. Sa bilang na ito, nang ibabaw ang 2 balangay, ang magdiwang sa Nobileta at magdalo sa Kawit. No? Magdiwang sa Nobileta at magdalo sa Kawit. Itong magdalo ay ito yung pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo. At ang magdiwang ay ito naman yung pinamunuan ni mga Katipunero, ni Andres Bonifacio. Sa sagisag ng magdalo, narating nito maging ang Batangas at may pagtatag dito ng 2 pang balangay, ang Talaba at Talisay at matalilong sa Bayuyungan, no? Ayan. Tapos may kwarto pa dito sa kabila, ayan, no? So malawak tong bahay, 2nd floor, no? 2-story house. Tapos 1, 2, ito lang yung kwarto nito. Itong kwarto na ito is diretso din doon sa kwarto na pinasok natin na may mga life-size mannequin. Ayan. Ang pagdalakit, no? Ito yung pagdalakit. Ayan, no? 17 December 1896. Dumating sa Cavite si Andres Bonifacio at mga kasama sa Zapote na nooy nagpapalaban. Siya ay sinalubong ni Emilio Aguinaldo at agad silang inihatid sa bahay ni Don Juan Castañeda sa Imos, Cavite. 17 December 1886, Andres Bonifacio and his party arrived in Cavite. Ito ba, in English lang pala. Ayan, no? Ito naman, no? Typical sa bandang Pilipino. 1898 to 1899. Isa ang mga banda sa mga sumalubong. Isa ang mga banda sa mga sumalubong kay Bonifacio nang dumating ito sa bayan ng Magdiwang sa Cavite. Ayan. Itong bahay na to kung saan nandito tayo ngayon, ito yung pinaglitisan ni Andres Bonifacio. Dito siya dinala nung mahuli siya ni Emilio Aguinaldo. Dito siya dinala sa bahay na ito para litisin. Tapos nung siya ay napatunayan sa kanyang pagkakasala, ay dinala naman siya sa bundok Buntis sa Nagpatong Maragondon upang sentensyahan sa kanyang pagkakasala. Doon siya piniring squad, no? Pinaril si Andres Bonifacio doon sa bundok Buntis. Tara. Sa unahan is kakaliwa tayo. Yan, sa may tapat ng Alphamart, kakaliwa kayo dyan.
Ayan oh. May ukay-ukay dito oh. Barbershop. So parada ng tricycle. So ito na yung papunta ng ano ni parke. Ayan, Andres Bonifacio no. Ayan, dito maganda pa ang kalsada dito kasi sementado pa eh. Bandang unahan papunta doon sa mismong ano niya is rough road na. Diyan oh. Woohoo! Ganito yung ayan oh. Ang ano sa manobela, mga palag. Ganito yung dinaanan ko sa Kitaw-Taw na bumagsak ako. Ngayon itong kalsada. Grabe. Whoop. Ah, ito na pala. Ayan, sir. Sir, good morning po. Punta lang ako dyan kay Bonifacio. Time in, okay po. So dito kailangan yung mag ano dito, mag logbook. So grabing rough road. Yung una nating pagpasok pa lang dito sa rough road, hindi naman ganun kahaba pala. Akala ko mahaba yung rough road. Hindi naman ganun kahaba. Pero rough road talaga. Matindi. No? Kaya dahan-dahan tayo. Tayo ngayon sa ano no parke kung saan binaril si Andres Bonifacio. Ito ay bakal. Yan no. Mapapansin nyo ang tunog. Ito ay yari sa bakal. Anong klaseng bakal ito? Yan no. So ang galing. Akala ko kahoy o kaya bato, no, inukit itong ano to, itong parang anong tawag diyan. Ayan no. Ang ganda. So dito yan sa may ano, magpatong. Malapit sa Bundok Buntis, no? Dito sa may Maragondon, Cavite. Dito daw pinarusahan at pinahiring squad yung magkapatid na Bonifacio, si Procopio Bonifacio at saka si Andres Bonifacio. Pinarusahan sila ng pamahalaan dahil sa pagkakasalang treason. At alam nyo ba na ang kanyang mortal na kaaway nun ay isa din ng ating bayani, si General Emilio Aguinaldo, no? Ay siyang pinakaunang presidente ng Pilipinas. 1897 sa puok ng itong tinatawag na nagpatong malapit sa Bundok Buntis, Maragondon, ang Supremo Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay binaril alinsunod sa pasiya ng hukumang militar ng pamahalaang mapaghimagsik.